Ang hirap mo na makausap, ang arte mo. Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? O, totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porque alam mong gusto ka ni Jake. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, ating pakinggan at alamin ang kakaibang naging karanasan ni Mimi sa ating dulang sa kanyang panahon. Thank you, Jake. Ang bait mo pala. Mabait talaga ako, lalo na sa mga magaganda kong kaibigan na katulad nyo. Sana hindi mo na lang kami ibinili nito. Bakit naman? Oo nga, Mimi. Buti nga binili tayo ni Jake. Ang mahal ng pabangong ito, ha? Lalo na yung binigay sa'yo. Eh, yun na nga eh. Ang mahal. Nagastusan siya ng gusto, kaya nakakaya. Huwag ka nang mahiya. Kusa akong ibinigay yan. Magtatampo ko kapag hindi mo tinanggap yan. Alam mo, Jake, sa akin, wala kang problema. Dahil buong puso kong tinatanggap ito. Thanks, Lulu. O ano, okay na ba, Mimi? Oo, sige. Nandito na eh. Pero next time, wag mo na kami pagkaabalahan pa ng ganito. Ay, nako. Huwag mong intindihin niya si Mimi. Talagang mahiyain ang kaibigan ko na yan eh. O ano, tara na. Punta na tayo sa resto. Nagugutom na ako. Pero gabi na, Lulu. Ay, ano ko ba? Sandali lang naman tayo. Tama si Lulu. Pinagbigyan nyo na rin lang ako ng mamasyal ngayong birthday ko. Lubusin nyo na. Samahan nyo na akong kumain. Kumain na ako, Pete. Pinakain kami ng may birthday na kaibigan ni Lulu. Ganun ba? Nintay pa naman kita. Sorry. Ayaw ko na nga sanang kumain eh. Kaya lang mapilit sina Lulu at Jake. Sino, Jake? May kasama kayong lalaki? Siya yung may birthday na nag-blow out sa amin. Kanina ko lang siya nakilala. Okay. Binigyan pa nga niya kami ng pabango eh. Galante naman yan. Sabi ni Lulu sa akin, medyo matagal na niyang kakilala si Jake. At galing yan sa abroad. Nay! Narito na po ako. Narito ko sa kusina, Mimi. Napakainit sa labas. Oh, nabili mo ba lahat ng mga kailangan dito sa bahay? Opo, pati na yung vitamins nyo. Salamat, anak, ha? Oy, siya nga pala. Naiwan mo yung cellphone mo kanina sa may sopa. Nilagay ko na doon sa tukadur mo. Talagang hindi ko na po dinala yun. Sandali lang naman akong mag-grocery eh. Abala lang yung cellphone na yan. Kung may tumawag sa akin at text naman sa akin, pwede ko naman sagutin yan pagdating ko. Ay, nabanggit mo yung tawag. Tumawag yung kaibigan mo si Lulu. Pinapaalala lang niya, lakad daw niyo mamaya. Naku, babae yun talaga. Ang kulit. Sinabi ko na nga hindi ako pwede dahil marami akong ginagawa dito. Nangungulit pa rin. Di ba dalawa yung anak niya? Oo. Yung isa sa una niyang asawa, 12 years old. At yung bunso naman niya, 6. Anak niya po yung kay Conrad, yung partner niya ngayon. Hindi ba niya inaalagaan ang mga yun? Kaya lakad siya ng lakad? Eh sabi niya, may kasamang katulong naman daw yung mga anak niya. Alam mo, anak, naguguluhan ako sa buhay niya. At hindi ko rin gusto yung mga kilos at gawa niya. Mag-ingat ka sana sa kanya, ha? Talaga, Jake? Type mo si Mimi? Oo, Lulu.
Mahilig ka pala sa mga babaeng simple lang. Ibang dating sa akin ang beauty niya eh. Kaya nga, nagpapatulong ako sa'yo na maging close sa kanya. Naku, baka mahirapan tayo. Ha? Sobrang loyal yun sa asawa. Homebody rin. Sige na naman. Tulungan mo na ako sa kaibigan mo. Ako naman ang bahala sa'yo. Kasi madalas pag tinetext ko siya at niyayaya sa lakaran, ay naku, tumatanggi. Puntahan mo na lang. Ah? Sige na, please. Sige na nga. Ha? Naku, kung hindi ka lang gwapo at galante, hindi kita tutulungan. Bihis na bihis ka na naman, Lulu. Ah? Aalis ka na naman. Oo, pupunta ako kay Mimi. Yayain ko siyang mamasyal. Lagi ka na namamasyal. Ano ba? Papawala lang na inip yun. Hindi mo na inaasikaso mga anak mo. Marami kang dapat gawin dito. Naku, dalawa ang katulong natin, ha? Kaya may gagawa ng lahat ng trabaho dito. Kahit na may tungkulin ka pa rin sa iyong mga anak bilang kanilang ina. Hey, tama na nga yan. Nagsiselos ka lang kaya ka ganyan eh. Alam mo, Conrad, wala akong ginagawang masama. Talaga, diyan ka na nga. Sana nga wala kang ginagawang masama. Dahil hindi ako tulad nung una mong asawa. Hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ang ginawa mo sa kanya. Pasensya na, Lulu. Pero talaga hindi ako pwede. Kahit sandali lang, kahit ngayon lang. May sakit ang anak namin ni Pete. Uy, nandiyan naman si Aling Fonsa, yung nanay mo. Ako ang ina ng bata. Kaya mas dapat na ako ang mag-alaga sa kanya. Lalo na ngayon may sakit siya. Ha? Ang hirap mo naman kausap ang arte mo. Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? Totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porke alam mong gusto ka ni Jake. Ano? Gusto ako ni Jade? Pero hindi bale. Buti nga, huwag mo siyang pansinin. Para ako na lang ang pansinin niya ngayon. Ano? Gusto mo si Jake? Lulu, may relasyon pa kayo ni Conrad. Daragdagan mo lang ang pagkakasala mo. Wala ka na pakialam doon. Maaga ka ngayon, Pita. Hindi ako nag-overtime. Dahil nga may sakit si JR. Gusto ko, dalawa tayo mag-alaga sa kanya. Salamat naman. Mas gusto ko nga kasama kita eh. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Pero narinig ko ang pag-uusap niya ni Lulu. Ha? Narinig mo? Pati na sinabi niyang gusto ka ng Jake. Alam mo, nainis ako sa kanya eh. Gusto ko nga kayong lapitan para harapin siya. Pero no, nagpigil lang ako dahil babae siya. Salamat at nagawa mo. Hayaan mo na yun. Mula naman ngayon, lalo ko na siyang iiwasan. Ayoko sa kaibigan na wawasak ng aking tahanan. Out of town? Opo, Nanay Fonsa. Celebration po natin dahil na-promote po ako. Congratulations, Manugang. Salamat po. 4 days po tayo sa Baguio, Nay. Tiyak na matutuwa si Junior nyo. Nag-aayos na nga po siya ng mga damit niya eh. Malandi ka! Bakit bigla ka na ng pahal, Conrad? Dahil bistado ko ng pagtataksil mo! Ha? Kylie Jake! Nagyan ka! Ay, Conrad, tama na. Alam mo na pala, o di, magkanya-kanya na lang tayo ng buhay. Hindi sinasaktan mo pa ako ng ganito. Hayop ka! Niloko mo rin ako! Tulad ng ginawa mo doon sa una mong asawa! Pagbabayaran mo to, Lulu. Hindi ako papayag na hindi makaganti. Oh, Conrad, Marian, ha? Wag, tawa mo sa akin. Huwag mo akong patayin. Bakit hindi kita magawang patayin?
Bakit sa kabila ng ginawa mo? Mahal pa rin kita. Ano bang klaseng puso ito? Conrad! Pero hindi ko kayang tiisin. Ang sakit ng iyong panloloko. Hindi ko kaya! Conrad! Mimi! Sinabi sa akin ng kapatid mo ang nangyari. Kaya nalaman ko. Nakikiramay ako, Lulu. Kasalanan ko. Kasalanan ko kaya nagpakamatay si Conrad. Napakasapa ko. At dahil doon, sinumpa ako ng aking pamilya. Iniwan din ako ng mga anak ko. Napakabigat sa dibdib. Mimi, mag-isa na ako ngayon. At kakasuhan din daw ako ng mga magulang ni Conrad. Naaawa ako sa iyo, Lulu. Pero lahat yan ay bunga ng pagkakasala mo. Sana matatag mong harapin ang lahat. At magbago ka na. Para may ayos mo ang buhay mo. Sa mga natitira mo pang panahon dito sa mundo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos ang lahat ng pagkakasala mo. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng matibay na tahanan. Hindi pumapayag na ito'y wasakin ng mangmang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.